Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Optic Politics 1 hour ago. Sabi niya, galit-galitan si BBM sa mga kontraktor ng flood control. Kaya ba niyang kasuhan si Romualdez at Saldico? Baka isang sindak lang ni Tamba ay bigla nang magkambyo. Okay, so ito, tanong lang naman. Opinion lang ito ni Optic Politics na nasa taong bayan na ang sumagot. Kung ako ang inyong tatanungin, let us give the President a chance. Dahil sa tingin ko naman, determinado siya na ipatigil yung mga ganitong nangyayari dahil inamin niya sa kanyang SONA kulang yung first 3 years niya. Inamin niya na hindi maligaya ang taong bayan, kaya nakita niya yung pulso ng taong bayan sa eleksyon na kung saan natalo ang kanyang mga kandidato. Kakaunti lang nanalo. So, sabi niya, we need to do more, do better, and make it fast. Kaya maganda yung simula niya, lalo na yung sinabi niya sa SONA na mahiya naman kayo, mga magnanakaw, pundo ng taong bayan, mga guni-guni, mga palpak ang inyong mga proyekto, at ngayon, sige na siya, bisita siya ng bisita. To me, okay, nice start. Kaya lang, bantayan natin. What's next? Kaya yung tanong, kaya ba niyang kasuhan ang mga contractors? Kasi, ang sinasabi lang niya is panagutin ang mga contractors. Hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan na may mga kongresista na sila na rin ang contractors. Hindi na yun talagang binulgar niya yung binulgar niya yung 15 top contractors. Ang dalawang construction company pagmamayari ng pamilya ni Congressman Saldico at kapatid. So, yun ang tanong. Kaya ba niyang kasuhan? Depende na. Huwag tayong mag-apura. Baka ang Pangulo, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Nag-iipon pa ng mga ebidensya. Hintayin natin si Mayor Magalong. Narinig ko si Mayor Magalong, sabi niya, next week, pupunta siya kay Presidente, makipag-dialogo at magsasubmit siya ng mga dokumento. Kasi gusto talaga ni Mayor Magalong na suportahan ang Pangulo sa kanyang hangaring mabawasan o matapos na itong pangungurakot ng pera ng taong bayan na sasayang lang, lalo na sa flood control projects. Nakakalungkot yung sa Oriental Mindoro, binabalita, pinopost ng ABS-CBN News. 1 billion per kilometer worth of flood control projects. Gibang-giba. Substandard talaga. Walang ilog doon walang baha. Basta pinatayuan lang. Doon sa mag-asawang ilog. Alam ko yung lugar na yan. 4 years akong na-assign sa Oriental Mindoro. Sa Nauhan, Oriental Mindoro, kung nasaan nandyan yung mga controversial na flood control projects. Grabe 1 billion per kilometer. Grabe. Ngayon, nakitang-kita ngayon walang bakal. Sa ilalim ng dike, puros mga buhangin at bato, pinatungan lang ng simento na ganyan lang kakapal, konting giba na. Hindi pa nadaanan ng baha, giba na. So, tanong ni Governor Bons Dolor, isang matinong opisyal ng gobyerno ito, kilala ko siya.
Tanong niya, nasaan yung puso? May puso ba? O nasaan ang konsyensya? Ang taong gumawa nito at ang nagpagawa. Meaning, yung kontraktor. Yung DPWH official. Oh, grabe, magbisita ang gobernador, ayaw payagan daw ng gwardya. Kung wala daw written na permission ng DPWH, hindi daw pwedeng bisitahin ng gobernador. Anong klaseng public project, public funds ang ginamit, tapos kailangan mo pa ng written permission ng DPWH, gobernador ako, ay sisante ka sa akin. O, nagpumilit si gobernador, pinunta niya. O, yun, nakita ang kapalpakan ng kanilang mga proyekto. So, anyway, bigyan natin ng pagkakataon ng ating mahal na Pangulo. Baka may mas maganda siyang ano. Ang hinihintay natin ngayon na announcement niya, sino ang mag-conduct ng investigasyon. Okay, ang Blue Ribbon Committee sa Martes, August 19, sisimula na. Ito namang Kamara, mag-imbestiga din daw sila. Ay, nako, wag na lang. Personal opinion ko lang ito. Wala akong tiwala sa gagawing investigasyon ng mga kongresista. So, dito ako may tiwala sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta at sa galaw ng Pangulo kung sino ang mag-iimbestiga. Kasi DPWH hindi daw pwede. So, sino? Sana si Mayor Magalong ang i-designate niya na lead investigator. Nako, talagang tapos na ang boxing pag si Mayor Magalong ang i-designate ni PBBM na head ng Independent Investigating Body. So, nabubuking na sila. Oriental Mindoro, nakikita na natin. Saan pa? Bulacan, napuntahan mismo ng Pangulo. Sa Iloilo, napuntahan niya mismo. So, saan pa yung mga ibang lugar? Leyte, malaki rin ang malaki rin ang flood control funds na napunta sa Leyte. Ano pa yung top 10 provinces. Yan na. Sana mabisita at makita natin. So, yung mga magsumbong sa Pangulo, epektibo. Sumbong lang tayo sa app na binigay ng Pangulo para malaman at ma-expose ang kanilang mga katiwalian. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa area ni Chari, anak ni Uncle Marinaw, nga natagaan sila og kape nga ilang itanom. So karon mananom na ni sila ug muna ni ang sidling nga kape nga nahatag siya nga tag 25 pesos ang kada isa. So mga tambo kaayo nga sidling. Itom nga yuta, so nindot yun ang ilang area. Ang yuta kay itom. Huwag mo na ni giluagon sa iyang bangag. So, muna ni sila ang bago. 25 na kapamilya ang natabangan sa pagpananom og kape kining itanom na palit na namo nga kape nga natanom na 12,105 tag 25 pesos ang kada usa. So daghan na gyud ang among napalit nga sidling para lang nga matabangan ang mga tawo nga mananom og kape. So muna ni sila og luag pod ang ilang area. Sa Ginoo, salamat sa nagsuporta sa kape. Oo. Pas na mis kalisod ko makarbis na mig sa among kape. Oo. So salamat kaayo. Pila na day ka ang imong anak?
upat man na sila. Upat na. So tanan nang naga-eskwela. Wala pa nang duwa. Ay, okay. So salamat kaayo.